Tataas ka namin ang sa'yo. Siya'y ating pasalamatan ang karangalan ay para sa Kanya lang. Ikaw ang Diyos na aming sasambahin. Kapagkailanman, Panginoon, sa iyo ang karangalan at kadakilaan sambahin ang banal na Pupurihin ka. Diyos ay puri-puri, bagay dakilain sa awitin. Sige. Nang sa'y pabutihan, siya'y ating pasalamatan ang karangalan ay para sa Kanya lang. Ikaw ang Diyos na aming sasabahin. Mapagkainaman. Ikaw ang Diyos na aming sasabahin. Mapagkainaman. Ikaw ang Diyos na aming sasabahin. Mapagkainaman. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon. Dakila ka sa lahat. Wala kaming ibang hahanapin, O Lord, kundi ang presensya mo lamang ngayong gabi, O Panginoon. Wala na kaming ibang hahanapin, O Lord, kundi ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa, O Panginoon. Ikaw ang kapayapaan, Panginoon, sa buhay namin, O Lord. Yes. Ano ba ito? Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan ay nakabit sa piling mo. Kapayapaan mula sa iyo. Kaligayahan ay nakabit sa piling mo. Walang wala na tayo kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang kapantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso sa piling mo. Kapayapaan, Lord. Kapayapaan.
Aligaya na kami sa piling mo. Kapayahan na isiyo. Kaligayahan ay nabalik sa piling mo. Wala nang hanap, di ba? Wala nang naisip pa. Di mamalagi sa piling mo, aking ama. Wala nang kapantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso sa piling mo. Wala nang hanap pa, wala nang naisip pa, di mamalagi sa piling mo, aming ama. Pantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso sa piling mo. Wala nang hanap, wala nang naisip pa, sa piling mo, aming ama. Wala nang pantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso, kaya ang naisin ng puso, kaya ang naisin ng puso sa piling mo. Pinupuri ko, nag-iilang ka, nag-iilang ka, ilang ka. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Wala na kaming hahanapin, Panginoon. Hallelujah, O Lord. Yes, Lord, pinupuri at dinadakila ka ng bawat isa, O Lord Jesus.
Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, O Lord Jesus Christ. Na patuloy kang hinahanap, O Lord, ng iyong mga anak, O Panginoon. Salamat, O Lord, sa presensya mo. Salamat, O Lord, sa kalakasan, O Panginoon. Bagkus, O Lord, may bagyo, O Lord, masama ang panahon, O Panginoon, ay hindi kami, O Lord, hindi ka nagkulang sa buhay namin, O Panginoon. Binigyan mo pa rin kami, O Lord, ng pagkakataon, O Lord, upang magkaisa, Panginoon. Magkaisa na idulong sa iyo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa, kung ano man ang hinihiling nila, O Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, O Lord, na kami ay pinagtitipon-tipon mo muli, O Lord, sa iyong banal na gawain, O Panginoon, na natatangi lamang na ikaw ang unahin ng bawat isa, O Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, O Lord. At patuloy, O Panginoon, na ikaw ang manguna sa kalagitnaan ng bawat isa, O Lord Jesus. At sa iyong anak, O Lord, na gagamitin, O Lord, sa gabing ito, O Lord, na maghahayag, maghahatid, O Lord, at magpapaba ng iyong salita, O Lord. Patuloy mo siyang gamitin, O Lord. Patuloy mo, O Lord, na gamitin ang buhay niya, O Lord, para sa ikaluluwalhati mo, Panginoon. Patuloy, O Lord, na i-bless mo siya, O Lord, mula ulo hanggang paa, O Lord. At makita lamang, O Lord, ang iyong kaluwalhatian sa buhay niya, O Panginoon, na ang natatanging bigkasin niya ay ang iyong mga salita lamang, O Panginoon. Gamitin mo lamang, O Lord, ang kanyang buhay, O Panginoon, upang daluyan ng iyong mga mapagpalang salita na aming kakainin ngayong gabi, O Lord, na aming tatanggapin, O Lord, ng buong puso, na ihahain mo, O Lord, sa buhay namin, O Lord. Muli, Panginoon, pagkaisahin mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Pagkaisahin mo ang puso ng bawat isa, O Lord, na natatangi lamang, O Panginoon, na ikaw ang maitaas sa buhay namin, O Lord Jesus. Salamat, salamat, O Lord. Kalakasan, O Lord, salamat sa buhay ng bawat isa, O Lord, na ikaw ang inuna, O Lord Jesus Christ. Muli, Panginoon, i-bless mo ang iyong gawain, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon. Muli, O Lord, salamat at binabalik namin sa iyo ang kaluwalhatian, papuri, pagdakila, pasasalamat at pagsamba na natatangi lamang sa iyo, O Lord Jesus Christ. Muli ito ang aming panalangin, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tunay nga po no, na mapalad po tayo na kahit po hindi maganda yung panahon, na kahit iba po sa atin, ay walang pasok dahil sa bagyo. Pero nandun pa rin po yung titingnan po natin ano po ba yung magandang side po ng pangyayari na yun. Dahil sabi nga ng ating Panginoon, no, everything happens for a reason po. No? At ngayong gabi po, nasa panahon na po tayo upang magbalik po ng pasasalamat at papuri ko sa ating Panginoon sa ginawa niya pong kabutihan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Alam ko naman po na lahat po tayo ay nakaranas po ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen po, no? At ngayon po, sabi nga po sa salita ng ating Panginoon sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 18, magpasalamat daw po tayo sa lahat ng pagkakataon dahil ito po yung kalooban ng ating Panginoon sa ating pong pakikisa sa Kanya. At sa ganito po, sino po yung hindi makakatulog po na hindi po magbabahagi na kung gaano po kabuti katapat ang ating Panginoon sa kanilang mga buhay. Ito po kayo uunahan, isa-isa lang po. Sino po ang mauuna? Parang alam ko po may nagtaas na po ng kamay dyan kanina. Parang si Ate Meljoy yun yung nagtaas ng kamay kanina. Ikaw na ba mauuna, kapatid? Sige po, sino po yung mauuna po na magbalik po ng pasasalamat sa ating Panginoon? Pwede po nating i-unmute po yung ating mga microphone. At the floor is yours na po, mga kapatid. Huwag na po kayong mahiya. Tayo lang po ito at ang Lord. Parang si Ate Meljoy talaga. Ikaw na ba, Ate Meljoy?
Ayan, praise God po sa ating kapatid. Okay. Sorry na. Sige po. Sige na nga, ako na nga lang muna yung mauuna. Ako po ay nagbabalik po ng papuri at salamat po sa ating Panginoon dahil po dati masyado na po ako na-excite kapag may bagyo. Ngayon po parang hindi na po ako na-excite kasi wala na po kaming pasok. Pero patuloy po tayo nire-remind ng Lord na sabi nga 'di ba magpasalamat po tayo sa lahat po ng pagkakataon at ito pong pagkakataon na to alam ko dito po nire-restore ng Lord yung kalakasan ko at yung quality time po sa ating Panginoon. Dahil minsan po, di ba, nagkukulang na po tayo sa ating Panginoon. Minsan, puro na po tayo kingdom. Puro na po tayo na masyado na po tayo nabibisi sa mga gawain po. Pero sa King po, sa ating Panginoon po, ay nagkukulang na po tayo ng oras. Kaya, nire-remind po tayo ng Lord na siya pa rin po yung uunahin po natin. At dapat po, huwag po tayong mawawalan ng time sa Kanya. Kaya salamat po sa araw na ito dahil ni-restore po ng aking Panginoon, ng aking kalakasan, at nagkaroon po muli ng quality time sa Kanya, at banding na rin po sa aking mga kapatiran dito po sa bahay. Ano po, sino pa po ang kinakatok po ng ating Panginoon na hindi po makakatulog hanggat di nagpapasalamat sa gabing ito? Parang si Kuya Rob po yata. Meron po yata kayo ipagpapasalamat, no? Tapos next po si Ate Jean. O si Ate Jean daw po muna pala. Ladies first. Wala na po, so Pusuan nyo. Tuan na daw, Ate Jean. Ready na daw po kami. Ang dami na daw pong heart. Pagbigyan mo na daw, Ate Jean. Ate Ana? Yes po. Ayan, si Ate Ako Grace na po. daw. God po sa buhay ni Ate Grace. Okay. Presenter. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Alam niyo po, nakakaiyak. Charot. Ang lakas ng bagyo. Kanina dun sa labas, ang hangin pala. Kapag lalaki kasi, grabe yung bagyo eh. Si Leon ba naman pangalan niya? Pagdating niya dito sa iba na yung pangalan. Kasi kapag babae daw yung bagyo, mabalik tulad ni Christine. Bumalik pa, marupok kasi siya. Joke lang. Pero salamat naman kasi safe tayong lahat na nakauwi. Kasi although na-late na kami na uwi dahil nga nag-bus pa, madami pang nadaanan yung bus. Pero yung pinagpasalamat ko talaga ngayong gabi na to, gaya ngayong sinabi ko tuwing ako'y tawag dito, tuwing nagta-tights, tuwing may pa-prayer, tawag doon, may pa-prayer na sinusulat yung mga prayer o panalangin natin. Lagi kong sinusulat lagi ang mga kapatid ko, sinusulat ko lagi na magkaroon sila ng trabaho, na yung yung parang hindi lang sa Pinas sila yung tawag dito makapagtrabaho. Gusto ko ring maranasan nilang makapag-abroad sila para matry din nila kung anong buhay meron sa abroad. Parang parang kasi ang gusto ko yung nanay ko, yung tatay ko, parang gusto ko rin silang yung tawag dito, yung i-travel ba, ganon, sa iba-ibang bansa, tulad ng Canada, char. Basta makapunta lang sa sa ibang bansa. Yun yung mga pangarap ko sa kanila eh. Pangarap nila muna ngayon, susunod na ako. Tapos yung tuwing nagsusulat ako niyan sa mga prayers, sinusulat ko lagi, sana Lord, itong pangalan ng kapatid ko, sinusulat ko yan. Tapos mga pangalan nila, na makapagtrabaho sila sa ibang. Kasi yung isa kong kapatid, nakagraduate siya ng seaman. Sabi ko, Lord, pag
nagtatights ako, sinusulat ko yun lagi. Na Lord, sana makapagtrabaho tong kapatid ko, ganon. Tapos, di bali na yung kasi yung mga finance, ganon. Tapos, praise God kasi nung nakagraduate siya. Kasi sa lahat ng kapatid ko, yung panglima, siya yung parang black sheep sa pamilya namin. Tapos nung humingi siyang mag-aral siya, pinagbigyan ko siya. Sabi ko, sige, sabi ko sa kanya, wala namang problema yan, basta kapag trabaho ka, alalahanin mo yung magulang natin, ganun yung sabi ko sa kanya. Tapos, praise God, kasi nakagraduate naman siya. Tapos, nung nakaano na siya ngayon, tawag doon, nakasakay na siya. Kasi, although malaki din yung gastos sa mga siman ng mga kapatid, pero okay lang yun. Tapos, yung isa ka naman, yung bunso namin, ang 2 years lang yung grads niya. Hindi naman siya graduate. 2 years lang po siyang nakatapos. Hindi naman nakatapos. Basta 2 years lang yung course niya na nakuha. Tapos ngayon, sabi ko gusto mo mag-apply dito sa kasi lagi ko nang pinagpe-pray. Sana dito siya sa Taiwan yung makapag-apply. Tapos nung pinag-pray ko, Lord, kung saan mo man siya will nadalhin, sabi ko sa kanya, ikaw na pong bahala sa kanya, ingatan mo siya. Tapos lagi ko pong sinusulat yan kapag ako ay nagpe-pray. Tapos dinadala ko sila lagi sa prayer ko na kapag ganun, para ba kapag may pag may mga financial nakakailangan, yung makakatulong din sila sa family. Kaya, nung 20 nagulat nga lang kami, tapos nagulat rin din ako eh. Sabi ng nanay ko, yung si Bunso, may flight na daw siya ng ganito, ganyan. Wow, sabi ko sa kanya, hindi man lang niya ako sinabihan, sabi ko sa kanya, pupunta na siya although malayo siya, doon siya sa Abu Dhabi, sa Jeddah, restaurant daw yung niya doon, yung pinagtatrabuhan niya. Sabi ko, Lord, ito na yung mga tawag dito, yung bunga ng mga panalangin ko, yung basta nagiging tawag doon, naging tapat tayo sa Panginoon, tapos at lagi po nating dinadala sa panalangin ang ating pamilya. Yun yung lagi kong inaano sa Lord na na tawag doon na panalangin na sinasama sila lagi sa panalangin. So tayo kapag yung encourage ko lang po sa bawat isa na wag po tayong manawang manalangin sa ating pamilya, sa ating ah, mga kapatid dahil ang Diyos natin ay buhay na nakakarinig na ating mga panalangin. So, salamat sa Panginoon kasi may katulong na akong gumastos. Char. Tapos ganun, yung may pang na ako sa sarili ko, tawag dito. Sarili ko na So, maraming salamat po sa Panginoon dahil sa bagyo na to ay safe. Yun lamang po at si Kuya Jess na po. Joke. Amen po. Salamat po sa buhay mo, kapatid, sa buhay ni Ate Grace. Salamat po sa Lord at tunay naman po na nakikita ng Lord yung ating mga panalangin at nakikita din po ng ating Panginoon yung ginagawa po nating pagpapagal sa Kanya. Kaya nga po, panghawakan po natin sa ating mga buhay ang salita po ng ating Panginoon sa Psalm chapter 37 verse 4. Ang sabi po rito, delight yourself in the Lord and He will give the desire of your heart. Kaya po, yung mga dinidesire po ng ating kapatid na si Ate Grace dahil po patuloy na inuuna niya po yung ating Panginoon, ang kagalakan po na mapaglingkuran ng ating Panginoon. Kaya binibigay din po ng ating Panginoon yung dinidesire po ng ating ng puso po ng ating kapatid. Ganon din po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po, no? Salamat sa buhay mo, kapatid. At sino pa po yung kinakatok po ng ating Panginoon at hindi po makakatulog hanggat hindi niya po ibinabalik yung kapurihan ng Panginoon. Ano po? Ikaw po ba, Kuya Rickson? Yan, praise God po sa buhay ni Kuya Rickson. Nag-ayos ka na daw ng unan, Kuya. Magtutulog na ako.
Sige na, gusto ko lang ibalik ang papuri sa Panginoon kasi dito sa amin ah, actually halos lahat na may sipon at ubo. Praise God, nung isang araw na sinipon din ako at gusto ko lang ibalik na every time na kahit halos kami lahat dito ay nagkakasipon, masama ang pakiramdam ay patuloy pa rin si Lord na nagbibigay ng kalakasan para maayos namin yung trabaho namin at makapagtrabaho kami ng maayos. So, still na kahit yung iba hindi pa maayos yung pakiramdam at sipon, ubo, yung iba may tinatarangkaso na rin. So I'm still lagi sinasama ko pa rin sila sa prayer na naway kaming lahat ay magiging okay na dito. So praise God at kahit mapano hindi gusto ko rin sana pumunta ng church kanina kaso masyadong malakas yung hangin. Kaya praise the Lord sa kalakasan at ngayon praise the Lord kasi yung pinadala na gamot ni Mrs. at least sa kapatid niya ay nagagamit ko ngayong may sipon at ubo. So at ngayon at patuloy na pinupuri ko ang Panginoon sa kabila ng kalakasan at sa pinupuri ko pa rin ng Panginoon dahil kahit papano kasi yung pinsan ko ngayon ay nagdadalamhati kasi namatayan ng anak, nalunod siya sa ginagawang kanal dun sa amin. Nung bumagyo kasi, bumaha, tapos nakaligo sila dun sa may baha, tapos nalunod siya sa may kanal, sa may ginagawang drainage. So, grade 7 yun, nag-iisang anak, yung pinsan ko ay hindi na makapag-anak uli. So, hindi ko pa rin siya nakakausap. I'm still praying na magiging okay siya kasi alam ko ang hirap ng kalagayan ng ganong sitwasyon na tawag dito biglaan lang ng ang batang napakalusog at napakabait ay biglang nawala sa buhay nila. So sabi ng asawa ko kanina, pupunta kami sa inyo at pupunta kami dun at nakikidalamhati. So I'm still praying na God ay ang sabi nga dun sa na ang may purpose si Lord kung may kukunin man siya, talagang may purpose siya sa buhay ng aking pinsan at ang asawa niya. So still praying na yung pinsan ko ay andun yung pagyakap ng Panginoon sa kanilang pamilya. Patuloy na pinagkakatiwala ko ang buhay ng aming pamangkin dahil isa rin silang Christian family but na totally yung pinsan ko lang na babae ang Christian doon. So still na laging pinapanalangin ko pa rin na and I know na yung batang yun kasi ang bait-bait ng bata na yun, nakangisi lang yung napakalusog. So still na ang presensya ni Lord at ang gabay ni Lord sa pinsan ko ay andun at patuloy na pinagkakatiwala namin ang buhay ng pamangkin namin sa Panginoon. So I'm still praise God kasi alam ko na si Lord ay may plano sa buhay ng bawat isa. May mawala man at may mas darating na mas maganda sa buhay ng bawat isa. So, praise the Lord. Yun lang at binabalik ko ang papuri sa Panginoon. Amen. Salamat po sa buhay mo, Kuya Rickson. No? Tunay naman po na sa panahon po natin ngayon, nandyan po talaga na
samot-samot, saring sakit po yung ating mararanasan no, sa pagpapalit po ng klima, sa init, sa ulan. Pero panghawakan po natin mga kapatid na sa oras na tayo po ay nagkakasakit, meron po tayong ating Panginoon who is our Jehovah Rapha. At ang pangako po ng ating Panginoon sa kanyang salita sa Jeremiah chapter 30 verse 17 na ito po yung panghahawakan po natin sa ating mga buhay. Ang sabi ko rito, for I will restore health to you and your wounds I will heal, declares the Lord. At katulad po ng nasabi mo kanina kapatid, yung sa yung pinsan po, kami po ay nakikiisa, nakikidalamhati po, at nawa ang ating Panginoon po ang magbibigay ng comfort po sa yung pinsan po, at alam naman po natin na lahat po na nangyayari sa buhay po natin ay may purpose po yung ating Panginoon. Di ba sabi niya nga po sa kanyang salita sa Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, for me, and for all of us po. At mga hawakan lang po natin ito dahil sabi ng Lord, di ba, plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Alam po ng Lord yung pangako po niya sa atin, yung plano niya po sa atin. Basta tayo po ay magtitiwala lang po sa ating Panginoon. Salamat sa buhay mo, Kuya Rickson, at ibabalik po ng ating Panginoon yung kalakasan mo, maging sa iyong mga katrabaho, at sa bawat isa po sa atin na nakakaranas po ng mga karamdaman ngayon. At sino pa po? Ang last na po na magbibigay po ng papurit pasasalamat po sa ating Panginoon. Pwede na po nating unmute po yung ating mga microphone, mga kapatid. Meron pa po ba? Sige po, para mas mahaba po yung ating pag-aaralan, ay atin na pong ibigay po yung buksan po natin ang ating mga isip at ating mga puso sa mensahe po ng ating Panginoon na ibababa po sa atin sa buhay po ng ating kapatid na si Kuya Jess. Na mula po sa bansang Canada. Hi, Kuya Jess! Praise God. Isang mapagpala at maulang bagyo. Naka-start na ako, bro. And po, welcome to our vlog. Joke lang. So, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. At tayo ay pinagpala kasi tayo tinustasan upang maghayag ng salita po ng ating Panginoon. Amen po. So, bago po tayo mag-start, tayo po muna manalangin. Tayo po yung mugo at humingi po tayo ng gabay ang banal na espiritu na patuloy siyang sumama po sa ating kalagitnaan sa gabi nito. Sige po, yes Lord, hallelujah, hallelujah Father, hallelujah Jesus, hallelujah Holy Spirit. Panginoon, minsan pa sa gabi nito, maraming salamat. Mga kapatid ko, Lord God, maraming salamat sa kapahingahan, maraming salamat sa kalakasan na patuloy na binigay mo po, pinaranas mo sa aming mga buhay, sa aming pagtatrabaho, sa aming pagpapahinga. Salamat po at ligtas po kami na umuwi sa bawat dormitoryo ng aming tahanan sa pagsamantala, Lord God. I thank you, Father God, na patuloy mo rin kami na piningatan, Lord God. At makauwi po sila, nakasave ang isang. Dalangin ko rin po sa gabing ito, Panginoon, ang banal ng Espiritu ay patuloy na sumama po sa aming kalagitnaan sa gabi nito, Panginoon. Lord, ito po, Diyos, yung araw at gabi na importante yung Panginoon sapagkat kami po, Diyos, yung nananalangin maya-maya at pag-aaralan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Ko rin po sa mga kapatid ko na wala pa po sa Zoom meeting, Panginoon. Lord, katagpin po sila. Panginoon, kami ng mga puso to join, Lord God. Sama-sama po kami, Lord God, na maranasan at dito silang presensya ng Panginoon. Lord, we pray sa mga kapatid ko na ikinig, Lord God. Just open, O Lord God, yung kanilang spiritual ears, heart, O Lord God, na siyang, Lord, hindi ko makita ang aking kahinaan. Pagkas, Panginoon, yung kapangyarihan ko lang yung makita sa aking buhay, Lord God. Dalangin ko rin po sa bawat pagbigkas ko ng mga salita. Ay, Lord, ikaw lang ang ikaw lang ang aming masambang. Kaya kung po, Lord God, as your servant, Lord God, hindi po ako karapat dapat sa posisyon din na ito, Panginoon. But Lord, by your grace, Panginoon, ay Lord God, itinalagang ko, Panginoon. Pero wala po akong aangkin ng glory, Panginoon. Dahil sa ilamang, Lord, yung nararapat pag-uri at samba sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po na ikaw po, Lord God, yung mag-control ng aming mga oras.
yung aming mga signals, Panginoon, sapagkat Lord, nakikita mo ang sitwasyon na meron pong bagyo dito sa bansang Taiwan, Lord God. Kung kaya, Lord God, nagamitin ng kaaway, Lord, yung kaputol-putol na signal, Panginoon. Ikaw po, Lord God, yung sumama, Lord God, at magbigay, Lord God, ng kasiyahan sa aming mga puso, para makinig ng iyong salita. Salamat po, Ama. Ikaw na po, Lord God, yung bahala sa gabi dito po. I honor you. Bless your name. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. So, nakokontrol ko to. No? Yan. So, isang gabi, no? Contented din po sa buhay ng bus. Nasanay po ako sa umaga ulit. At nakaka-bless lang, no? Magte-testimony lang din po ako. Nakaka-bless lang kasi naka-join ulit po ako sa gabi. Which is, na-miss ko talaga din yung mga night service po, no? Pero, sad to say naman po, meron pong nangyari na mayroon tayong bagyo, no? So hindi po tayo nagkaroon ng face to face, no, which is ginagamit din po ng Lord yung ganitong situation na para hindi po maputol yung gawain po ng ating Panginoon. So hindi ko na po patatagin para hindi po tayo malate sa ating mga oras, no, kasi alam ko naman ang night service po is limited lamang po sa oras. So bago po tayo ang lesson po natin dito is about sa Job po, no? So, pinamagatan ko po siyang worship Him in the midst of trials. Amen po. So, yan, paki-flash po, Kuya Carl. So, makibukas po tayo sa Job. So, sa Job 1:20 verse 21. So, nakikita naman po ba natin yung screen? No? Hindi naman kita na. Yan mga bro. Hindi po. Hindi kita. Yan, itaas siguro natin. Yeah. Yan, ganyan. Okay na yan. Ayan, so kita naman po ba? Parang hindi kita dito bro eh. Sa Okay lang po. screen bro, hindi kita dyan. Oh, so yun. So sabi po doon sa title ko po is Worship Him in the midst of trials. Amen po. So lahat naman po tayo is nakakaranas ng pagsubok, bagyo, literal na bagyo ngayon. Amen po. Tayo po nakikita din po natin yung sobrang lakas ng hangin. Ay andun yung worry po natin. Amen po. Pero ang ginawa po ang ano po doon, magpuri po tayo sa ating Panginoon sa kalagitnaan po ng ating mga pagsubok. Amen po. So, sino po may mga Bible po dyan, makibukas po tayo sa Job 1 verse 20 to 21 po. Sabi niya po doon, at this, Job got up. Yan, meron po. At sa Job 20 verse, Job 1:20, at this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he feel the ground in worship. Amen po. Sabihin po natin diyan sa ating mga sa ating mga nandiyan sa ating kalagitnaan, sabihin po natin worship. Amen po. So worship, ibig sabihin, ang ginawa po ni Job po is po siya, no? Kaya alam naman po natin yung kwento ni Job na ang dami niya pong pinagdaanan, ang dami niyang problema, no? Ang daming kasakitan na kanyang naranasan, pero along the way na nandun po siya sa trials, no? So ginawa niya, tinanggal niya po yung po siya, no? Sinave niya po yung niya. Tapos sabi niya po dun sa verse 21, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the Lord be praised. Amen po. So ano po doon? Ano pong nangyari? So ang ginawa po kasi ni Job po, no? Na kung saan nagpatuloy po siya, no? Ang ginawa po niya is sinamba niya pa rin ang ating Panginoon. Kasi kung titignan po natin yung buhay po ni Job, sabi po doon, he's a great man of faith. Amen po, the great man of faith. Bakit po? Kasi dito po sinubukan or dito po sinubok ni Satan yung talagang pananampalataya ni Job. Amen po. Kasi sinabi nga ni Satan doon na sasambahin ka lang yan kasi pinagpapala mo siya. Amen po. Amen po. Sabi ko po, sinulat ko po, a wealthy man in Uz and existence the flocks. So ibig sabihin, siya yung pinakamayaman, no, doon sa lugar na Uz, no. Hindi po siya Uz.
Amen po. So, ibig sabihin, siya po yung pinakamayaman dun sa lugar po nila at halos siya po yung naghahari dun sa lugar po nila, no? Sabi po doon, he is a blameless and upright. Yan. May nag-message bro, si Kuya. Okay. Yun. So, ibig sabihin, he is a blameless and upright. So, ibig sabihin, wala po siyang kapintasan. No? Kaya Carl, pa-send daw kay Ate Ana yung ano. Ah, yun. So, ibig sabihin, wala po siyang kapintasan. No? Wala po siyang, hindi po makikitaan siya ng, hindi po siya makikitaan ng mga kasalanan, pagkakasala. Kasi siya po ay, blameless man or the great man of faith. Amen po. So, ibig sabihin, siya po yung servant ng Lord na naging tapat hanggang sa huli. Amen po. Sabi po doon, sa kabila ng pagsubok, tayo pa ba ay nanatili sa Diyos? No? Yun po yung isang tanong doon. Yun po yung isang tanong na bawat pagsubok po sa ating mga buhay is hindi na po bago sa atin as a servant ng Lord, no? Hindi na po bago sa atin na kung saan pag sinusubok po tayo ng pag nakakapag ano po tayo nandun po tayo sa bagyo at karamdaman, isa ano po yung nagiging tugon po natin. Amen po. Yun po yung tanong doon. The question is, tayo pa ba ay nagpapatuloy? No, tayo pa ba ay nagpapatuloy sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon? Kung titingnan natin si Job po, no, grabe po yung nangyari sa buhay niya. Binigyan po siya ng Satan, ng mga kasakitan, karamdaman, pinatay niya yung anak niya, ay ng anak ni Job. No, at sinabihan pa ng asawa niya na curse God and die. Amen po. So, ibig sabihin, sabi po doon, meron po akong sinulat po doon na ito po yung mga tugon or responses ni Job po in the crisis and trials. Amen po. So meron pa akong naisulat po dito na 3 bagay lang po. Bibilisan ko lamang para hindi po tayo mabagal. Amen po. So the responses, yun po, no? Yung responses or tugon sa along the way na nandun po siya sa trials, no? Or yung crisis ni Job sa mga nangyayari po sa buhay niya. Number 1 po, he still faithful and worship Him. Amen po. Siya po yung siya po ay nanatili. Nanatili po siyang naging tapat at patuloy niya po na pinuri pa rin ang Panginoon. Kung titingnan natin, babasahin po natin doon sa Job chapter 2 verse 3, no? Kung mabubukas po tayo sa ating mga Bible, sabi niya po doon, then the Lord said to Satan, no? Yun po yung conversation po nila, no? Have you considered, yun po yung nakaka-bless lang kasi papansinin po natin si Jesus Christ nagkaroon po sila ng usapan ni Satan na sabi niya po doon, nakita ko mo ba yung anak ko? No, sabi niya, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. Wala po sabi, nakaka-bless lang yung ganun sasabihin ng Panginoon. Nakita mo ba yung anak kong nakita mo ba yung anak ko na wala siyang katulad sa mundong ito, diba? No one on earth like him. Ibig sabihin, wala siyang kapantay. Amen po. Sabi po doon, he is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. And he still maintains his integrity. Though you incited me against him to ruin him without any reason. Diba? Pakisabi mo po sa sarili po natin, integrity. Ano ba yung Yung integrity po, no? So ibig sabihin, he still maintains his integrity or integridad. No, siya po ay nanatili doon sa pinaglalaban niya kung pananampalataya niya sa ating Panginoon. Amen po. Na kung saan si Job po, yun po, diba? Nakaka-bless lang kasi ang ginawa po ni Job po is nanatili po siya. Number 1 po, di ba? Nanatili po siya doon sa pananampalataya niya, pinanindigan niya. Tayo po ba bilang isang anak ng Panginoon, sinubok lang po tayo ng panahon, problema, kasakitan, no? Pero ito ay literal, no? Kinorek lang po tayo ng ating mga pastor. Sinabihan lang po tayo na kuya, ganito, ate, kuya, ganito. Pero ang ginawa po natin, nagdamdam po tayo. Amen po. Nagdamdam po tayo na kung saan ayaw na po nating umattend ng church. Ayaw na po nating makita yung mga kapatiran. Kasi, andun yung galit mo. Amen po. Along the way na kinokorek po tayo,
Just listen lang kasi ang mga leaders po natin at mga pastor po natin, sila po yung inassign ng Panginoon upang tayo mag-alagaan. Amen po. Amen. So, kami po doon, kung papansinin po natin sa Job 1, di ba? Yung sa Job 2 verse 9. Job 2 verse 9, sabi niya po doon, ito po yung sinabi ng kanyang asawa. Napakasakit nito na bilang isang asawa, no, nasasabihin niya po doon, his wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." Amen po. Kung babasahin po natin sa Tagalog, no, kung titingnan natin sa Tagalog, his wife, kung sa Tagalog, na mamatay ka na, sinabi sa kanyang asawa, mananatili ka pa ba sa matuwid? Di ba? Mananatili ka pa bang tuwid? No? Matuwid, no? Sumpain mo ang Diyos mo at mamatay ka na. Di ba, pansinin natin yun, mga kapatid, no? Bilang isang asawa, dapat, sinusuportahan ka niya. 'Di ba? Sa mga bagay-bagay na nararanasan mo, sa mga problema mo. Pero mismong asawa niya, napakasakit bilang isang lingkod ng Panginoon. Sa asawa niya, siya pa yung mismong asawa niya is magsasabi na, 'di ba, sumpain mo ang Diyos mo, 'di ba? Curse God and die. Mamatay ka na. Kasi hindi siya naniniwala doon sa Diyos niya. Yung Diyos na pinaglilingkuran ni Job. Amen po. Kung saan is na naniniwala po sila na may ginawang kasalanan po si Job. Pero which is wala po, no? He is faithful. He is a great man of faith. Is nanatili po siya. Amen po. Kung titingnan natin na bilang anak ng Panginoon, no? Na kung saan is naglilingkod po tayo, hindi po talaga natin maiwasan, no? Na magkaroon po ng ganung situation na along the way na naglilingkod po tayo, mismong pamilya pa nga natin. Amen po. Mismong pamilya pa natin na nagsasabi sa atin, kung ba't nagpupunta ka pa dyan sa church mo, puro church ng church, wala ka ng oras sa sarili mo. Amen po. Pero, ang kagandahan po doon, along the way na naglilingkod po tayo, tinuturuan po tayo ng Panginoon upang manatili. Kasi alam ng Lord na darating ng panahon, darating ang oras na makaka-encounter po tayo ng mga ganitong trials, crisis, mga problema sa ating mga buhay. At alam po natin yung gagawin po natin, which is yung manatili at magtiwala lamang po sa ating Panginoon. Amen po. So sabi po doon, yung iba sa atin kapag sinusubok, yan po, no, sa ating mga kapwa po mananampalataya at sa mga hindi po, no. Ito po isang bagay lamang na napakahirap bilang isang maglilingkod po ng Panginoon. Minsan, pag sinubok po tayo ng problema, minsan andun po yung kasakitan, andun po tayo sa kalagitnaan. Minsan nakadakot po yung po natin, no, yung ating mga kamao. Naka-close po siya. Na sinisisi po natin ng Panginoon na, Lord, bakit ganito? Minsan hahamunin pa natin ng Lord na ganito, Lord, bakit nangyari yung ganitong bagay? Bakit nawala yung mga ganitong mahal ko sa buhay? Bakit nalugi ang negosyo? Di ba? Bakit pa natin kailangan sisihan ng Panginoon? Ba't kailangan pa natin magkaroon ng question mark? Lord, bakit at bakit at bakit? Amen po. Which is wrong, no? Kasi hindi natin maiwasan yung ganun, pero andun po tayo sa flesh, no? Pero ito po isang bagay lamang na hindi po natin kailangan gawin, na sisihin or i-question ng Lord sa mga ganung bagay. Because He is God. He knows everything, di ba? Alam na alam ng Lord yung sitwasyon mo. Alam na alam ng Lord yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Yung hiblangan ng buhok mo, alam ng Lord. Di ba? Bakit hindi mo lang gawin? Manapili ka lang at magtiwala, pagkalong mo sa Kanya. Lord, ito yung buhay ko. Ito yung nararanasan ko. Amen po. Minsan nakapakahirap yung ginagawa po natin, no? Na kung saan, which is naka-hold po, no? Yung ating kamao. No? Andun yung galit. Pero ano na lang kung naisip ko po na ano na lang is gawin mo, ibuka mo lang, di ba? Ibuka mo yung kamay mo, just raise, no? Just raise your hand and praise to Him, no? Sambahin mo lamang ang Diyos, no? Sambahin mo lang po natin ang Lord, na kung saan sa pagpatuloy lamang po tayo. Kasi, along the way na si Job po, nakaranas po ng ganon, tighati, karamdaman, mas pinili po niya na sumamba, no, sa kalagitnaan ng kanyang mga crisis, mga trials. Amen po.
So, meron po akong sinulat po dito, mayroon pong job suffering. Ito po yung mga nangyaring mga senaryo, no, mga suffer po ni ano. Sige po bro, ano po. Yan. Meron po ito yung suffering na nangyari, no, na along the way na sa buhay po sa story ni Job, no. Is number one po siya is number one is economically. Amen po. Economically, ito po yung nawala lahat ng bagay, no? Binigyan siya ng sandamakmak, ayun po yung sa nawalan po siya ng kayamanan, 'di ba? Doon sa kwento po, no? Ibig sabihin, siya yung wealthy. So ibig sabihin napakayaman niya sa lugar niya 'yon, no? Sa lugar ng Uz, no? Na kung saan sa binigay ng Lord, pinagpala po siya ng kayamanan, ng mga ari-arian, ng mga hayop, 'di ba? Napakadami po 'yon sa chapter 1 po, 'di ba? So ibig sabihin, lahat nasa kanya na, 'di ba? Pero one time, isang hapon dire-diretso lang, he lost everything. Amen po. Kinuha lahat ni Satan, 'di ba? Pinatay niya lahat ng mga kabuhayan niya. Pinatay ni Satan yung mga alaga niya, yung mga tauhan niya. At yung may mga nagbabalita na lang sa kanya na ako lang yung nakaligtas. Amen po. Sunod-sunod po yun. At one thing na pinakmasakit po, no, na kinuha ni Satan yung anak niya. Amen po. Na kung saan, titignan natin, kung isang anak pa lamang is mamatay, napakabigat na. Although sa akin po is hindi ko naranasan na magkaroon ng mawalan ng isang anak. No? Pero mawalan ng magulang, is masakit po yun. No? Mahirap po yun. No? Mawalan ng magulang. Andun yung pighati, yung sorrowness, di ba? Nagdaramdam ka. Pero kung mawalan ka ng pitong anak na lalaki at 3 babae, yung daughter niya po na 3 daughter niya, is napakagrabe po, no? Isipin po natin, yung lahat ng mga anak is nawala. Diba? Isang iglap lang, isang hapon lang siya, isang maghapon lang, dire-diretso po siya. So ano pong magiging reaction po natin? Ano ba yung magiging tugon po natin sa mga ganung trials na nangyari po? No? Kung tayo, literal na tayo ng mga tao, is napakahirap. Baka minsan iisipin na lang natin, magbibigti na lang tayo. Ikitilin na lang natin yung mga buhay natin. Alam niyo po, isa rin po yun yung pinakamahirap bilang pag hindi ka nakakilala sa Panginoon. Konting maliit lang, mababa lang yung grades mo, ikitilin mo na yung buhay mo. Maliit lang na bagay na pinagalitan ka, pero nandun na yung pindaramdam mo. Diba? Yun yung literal po sa atin, no? Lalo sa bansang Pilipinas. At ang nababalitaan po natin, isang estudyante, no, binubuli at biglang no? So, ibig sabihin, andun yung napakababaw ng kanilang pananampalataya. And so, pangalawa is physically. No, physically, yan po, binigyan po siya ng sandamakmak na pigsa mula sa ulo hanggang talampakan. Sino na po nakaranas ng may pigsa dito? No, sa akin po is nagkaroon po ako ng pigsa din, no. So, meron ako isa lang. Na-try ko po 'yun ng pigsa. Which is ang nararamdaman mo napakahirap nun, sakit. Sobrang sakit. Madadamping mo lang siya lalo na pag ano na po siya puputok na siya. No, masakit talaga 'yon. Naglalabas na yung mga sabihin na natin, 'di ba? Alam ko na, sorry for that word, no. Pero masakit po siya, no. Pero kung iisipin po natin yung dinamdam po ni Lord ni Satan, ni Job, no, yung naranasan po ni Job, no, na simula ulo hanggang talampakan. Halos wala nang mapaglagyan ng mga pigsa yung kanyang katawan, di ba? Yung meeting pa lang, di ba? Sinong nakaranas na nun? Sumakit lang yung meeting mo, hindi ka na makatulog maghapon, magdamag. Di ba? Minsan gagawa pa talaga tayo ng paraan upang maibsan lang yung sakit na nararanasan natin din sa meeting na yun. No? Yung wisdom tooth pa lang, sa akin po, no? Literal, no? Tinanggalan po ako ng 4 na wisdom tooth. So, napakahirap, napakasakit yon. Yung pinagsabay-sabay po sa every week, dalawang pirasong wisdom tooth. Kasi, tatahiin siya eh. Tatahiin po yun, no? So, inoperahan po siya, ayun, tatanggalin. Napakasakit po yun. Kasi dumating ako sa point na halos hindi ako makakagat, hindi ako makapagsalita kasi sobrang sakit ng
dito sa bandang bagang ko. Pero kung isipin natin yung buhay ni Job na nangyari sa kanya, sa physically, no, binigyan siya, inalaw ng Lord at ginawa ni Satan na yung ganung bagay na kay Job po, no. So, damakmak na pigsa. Kung titignan po natin, napakasakit po yung bilang isang tao. Kasi hindi naman, si Job po, hindi po siya immortal. Ayun, no? Hindi po siya immortal eh. Kung titignan po natin, hindi po siya yung tao, ano eh, as a flesh. Napakasakit po yun. Di ba kung papansinin po natin sa chapter 3 ata or 2, if I am not mistaken po, no? Nasa na kung saan is dumating yung mga kaibigan niya, nadatnan po siya is kinukut-kut niya na lang yung kanyang tigsa upang maibsan lang yung sakit at kate, no? Kasi halong daw na nabasa ko doon, talagang tumutulog na yung mga nana, yung mga ganito doon. So, kung andun po tayo sa sitwasyon ni Job, siguro mandidiri tayo, no? So, andun yung awa. Siyempre, mabaho yun kasi na ganun yung no, yung amoy niya. So, nakakadiri. Pero grabe po yun, no? Grabe yung pinagdaanan ni Job. Sabi ko doon, biruin nyo, kung tayo yun nga yung nangyayari sa buhay pa lang natin, yung masakit pa lang yung ulo natin. Ngayon pa lang, di ba? Nagtatrabaho tayo, masakit yung likod. Di ba? Kasi mahirap din po natin magkatulog. How much more pa na lahat, halos lahat, pinagsaklaban na po siya ng langit. Ngayon po, lahat nawala sa kanya. Kasi yung dating Job na mayaman, maraming pera, maraming ari-arian, maraming mga oxen, di ba? Maraming hayop. Andun yung talagang wealthy po siya. I mean po. Pero isang iglap lang. Mabilis lang po ako. Hanggang alas 10 lang po ba ako? No, isang iglap lang sa wala na po lahat. No? Sa physical, isang mabilis lang po ako socially. Yun, socially po, yun po yun. No? Na-misjudge po siya ng mga kaibigan po niya. Diba? Kung papansinin po natin sa chapter 3, na kung saan, sa chapter 3 po, socially, no? Sa chapter 3, andun po yung sinamahan po siya upang mag-morning. Hindi yung morning na umaga, yung magdamdam. Morning, MOURNING, di ba? Hindi morning na morning service. So yun po, magdamdam or magdalang hati. No? Ibig sabihin, sinamahan po siya, pero alam daw na nandun po siya, is andun pa rin yung pag-iisip ng mga kaibigan niya, na siguro nagawa ni Job yan kasi nagkasala na siya sa kanyang Diyos. Amen po. Napakasakit bilang isang kaibigan din, no? Na kung saan, kung nagkakaroon tayo ng problema, is pinag-iisipan pa tayo ng masama, no? Pinag-iisipan pa tayo ng masama. Ay, hindi naman matin si Kuya Carl, siguro pumunta yan sa farm. May kadate na doon sa sa kubo-kubo. Andun yung pag-iisip po natin kaagad. Hindi lang umatin ng Bible study si ate, kuya, no? Siguro naggalak-galak na, no? So ibig sabihin, once na may nakita po tayong mga kapatid po natin nagkakaroon ng mga problema, trials at you need to ask na tumulong po tayo sa kanila kasi mas gusto po nila na may makikinig sa kanila. Ayan po, mas gusto nila na may mga masisharean po sila ng mga problema po nila kasi wala po silang kasangga dito eh. Wala dito yung mga pamilya po nila. Kaya minsan sa atin, no, misjudge pa po natin, no, sa bawat problema po nila. Nakakalimutan po natin na tayo, instead na tayo nakakatulong sa kanila, tayo pinagpapabigat sa kanilang mga dinadamdam. Amen po. So last na po sa mentally. Number 1 pa lang po ako. Kailangan ko ng bilisan talaga. Wala na akong oras. So mentally, madami pa po ako. Wala pa ako sa kalahati. No? Ganun din po sa morning. Mentally, sabi po doon, he was confused. Bakit siya pinarusahan? Or bakit siya marahil? Yun po yun. Nag-isip si Job na mentally, iniisip niya, Panginoon, may nagawa bang ang kasalanan? Diba? He was confused na, Lord, ano bang meron at ang nagawa ko bang pagkakasala sa'yo? No? Andun yung pag-iisip niya na may nagawa ba akong pagkakasala sa'yo? Ganun po yung inano niya, no? Ganun po yung pag-iisip po ni Job. Na kung saan, na titignan po natin, kasi si Job po is hindi niya alam na si Satan yung gumagawa ng ganong senaryo sa buhay niya. Yung binigyan siya ng kasakitan,
ang nasa isip niya siguro ang Lord. No? Pero ang Lord is hindi po ang Panginoon yung inalaw lang ng Lord pero hindi po siya yung gumawa. Amen po. Yun po yung tandaan po natin. Inalaw lang ng Lord, hinayaan niya lang ng Lord kasi alam niyo kung bakit inalaw ng Lord? Kasi para maranasan po siya, no? Para patunayan ng Panginoon. Kasi nagkaroon po siya ng conversation. Papansinin po natin doon sa chapter 1 ay sa chapter 2 na nakita mo ba yung anak kong si Job na he is blameless. Di ba pinagmalaki pa ng Lord? No, pinagmalaki pa niya yung Lord. Pinagmalaki pa ng Lord yung kanyang anak na si Job. Na nakita mo ba yung anak ko? Ito walang katulad sa buong mundo. He is blameless. Di ba? Wala siyang katulad, wala siyang kapintasan. So, ibig sabihin, proud pa ang Lord na makipag-usap siya na doon kay Satan. Pero sabi nga ng Lord na huwag mo lamang siyang papatayin. Amen po. Isang argue siya na huwag mo lamang siyang papatayin. Amen po. So, ibig sabihin na hindi po yun yung pag-iisip po ni Job. Siguro nga, ganun yung ano siya. Kasi nagkaroon po siya ng, andun po yung pagdadalamhati niya na bakit mo pa ako binuhay? Parang ganyan po siya, no? Amen po. So, mabilis lamang po ako. Sabi po sa tanong ko lang din po, no? Ang si Satan po, isa lagi, inaalaw niya rin po, or pwede mangyari po sa atin, na kitilin or agawin yung joy po natin sa paglilingkod. Kung babasahin po natin sa John 10:10, no? Bro, mayroon ba dyan? John 10:10, no? Kung ba alam naman po natin yung ibig sabihin ng John 10:10, yung to kill, wait lang po. Maaari niya pong agawin, no, yung ating mga joy pagdating sa pwede po, no, sa physical. Kasi kung ba alam niyo ba, the thief comes only to steal, kill and destroy. I have come and they may have life and they have it to full. Di ba? So, ibig sabihin, yung magnanakaw na yon, ibig sabihin si Satan, no, maaari niyang kunin, agawin, at patayin yung pagdating po sa ating paglilingkod, destroy. Kasi minsan ginagamit po yan ng kaway, yung karamdaman po natin. Amen po, number 1 po yun. Yung karamdaman po natin, na kung saan, yung karamdaman po natin, pwede pong i-allow ng Lord, pwede pong i-allow ni Satan yan. Na kung saan, ay sinabihan ka ng doktor mo, na, Kuya Jess, isang buwan ka na lang na mananatili dito sa mundong ito. So anong magiging response po natin dito? Siguro aligaga na tayo, gagawin mo na yung mga bagay na gusto mong gawin para bago ka mamatay, no? Pero minsan doon po tinitest lagi ng Lord yung pagdating sa ating pananampalataya. Kasi ano mo yung buhay mo kung wala naman sa presensya ng Panginoon. Amen po. Na kung saan, sige, I will praise Him, di ba? Okay, sige Lord. You know my heart. You know as your servant, alam mo yung mga ginawa ko. No? Pagkatiwala lang po natin sa Panginoon kasi sa mga bawat paglilingkod po natin is may reward po tayo doon. Sabi po doon sa sinulat ko po, bahagi na sa atin sa paglilingkod ay kakambal na ang pagsubok. As a servant nga ng Panginoon, tayo po ay ginagamit ng Lord as a pulpit ministry, worship leader, instrumentalist, amen po, sa mga Trion, Elion, sa one team, di ba? Sa along gawin na naglilingkod po tayo, pansinin po natin, mas lalo tayong dumadami yung mga problema po natin. Di ba? Mas lalo tayong dumadami. Tingnan mo yung mga, tingnan niyo dyan sa screen niyo po, no? Yung mga kapatid natin, no? Yung mukha nila, napakaganda yan. Pero sa likod niyan, durog na yan. Ayan po, titignan mo si Ate Jean, ang ganda ng eyelashes, di ba? Ang ganda ng kilay. No, si Ate Ana, ang ganda ng mukha. Pero sa likod niyan, grabe na yung pinagdaanan niyan, di ba? Pero, i-congratulate mo, kapatid, yung sarili mo. Kasi alam niyo kung bakit. Napagtatagumpayan natin yung bawat problema, bawat kasakitan, yung bawat trial sa buhay po natin kasi kasama natin ang Panginoon. Titignan natin, napakaganda ng aura po natin pagpunta po natin dito sa church. Pero sa likod niyan, pag-uwi po natin, andun yung iyak, andun yung lungkot. Diba? Pero, ang nakaka-bless lang po doon is, napagtatagumpayan po natin at patuloy po tayo at nananatili po tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Kasi we know
kung sino po yung karapat-dapat na paglingkuran at pagpurihan. Amen po. Sabi doon, may isa akong tanong na sino ba yung tunay na worshiper ng Panginoon? Amen po. So mabilis lamang po ako. Wala pa ako sa number 2. Sige. Gagawin pa natin ang paraan yan. No? So, sino po yung tunay na worshiper ng Panginoon? Mabilis na ako na magsasagot, no? Hindi po ang ating pastor, no? Hindi po ang ating worship leader. Kung tatanungin ko, ang worship leader si Ate Sol, no? Si Ate Jean, yung mga worship leader po natin, no? Ang instrumentalist, hindi rin po ang instrumentalist po natin. At hindi rin po yung mga Trinet Elliot po natin. Alam niyo kung sino yung tunay na worshiper ng Panginoon? Sino po? Those people who shall persevere and yet still worship the Lord. 'Di ba? Yung nananatili ka doon sa presensya ng Lord, na nagtataas ka pa rin ng kamay, na alam mo sa sarili mo na durog ka na, alam mo sa sarili mo na hirap ka na sa mga bagay na at problema na nararanasan mo, pero patuloy ka pa rin na nagtataas ng kamay. Lord, ito yung buhay ko. No? Ito yung sarili ko na kaya kong i-surrender lahat para lamang sa iyo. Kasi we know, ikaw lamang yung karapat-dapat na sambahin ko. Amen po. So, ibig sabihin, yung tunay na worshiper ng Lord, yung sino yung nananatili habang nandun po siya sa gitna ng trials. Amen po. Ito lamang po, no? Ito lamang po, sabi po doon, ito lamang din po, yung sa ano ko lang din po, no? Pwede po ba ako mag-suggest lang, no? Bilang lingkod ng Lord, na pag-aralan po natin, no? Pag-aralan po natin sambahin ng Panginoon sa gitna ng kasaganaan. Amen po. Yung meron tayo lahat. Meron kang iPhone 15, iPhone 16 Pro Max. Pag-aralan po natin sumamba sa kalagitnaan ng kasaganaan, no? Meron kang madami kang lupa, ang dami mong bahay, 'di ba? Alam niyo kung bakit? The question kasi minsan mahirap nang sumamba kung walang-wala ka na. No? Pansinin natin kung walang-wala ka nang wala na yung hanap buhay mo, wala na yung ito pa lang, 'di ba? Yung pagpunta pa lang sa mga gawain ng Lord, minsan napakahirap pa sa atin, no? Minsan late pa tayong pumunta ng gawain ng Lord. Minsan sa ano pa lang, kasi alam natin sa sarili natin na okay lang mali, 'di ba? Okay lang mali sa Bible study. Okay lang mali sa mga gawain ng Lord, 'di ba? Pero yun po yung lagi nating tatandaan na hayaan po natin na sambahin lagi ang Lord during na nandun po tayo sa kasaganaan. Kasi once na sinubok na po tayo ng problema, kasakitan, minsan hindi na natin minsan nandun na yung galit po natin sa Panginoon. Nandun na yung sinisisi po natin ng Lord. Diba? Pero balik rin po natin. Along the way na nandun ka sa suffering, diba? Nandun ka sa mga problema, mas piliin mo manatili sa Panginoon. Mas piliin mong hanapin yung presensya ng ating Panginoon. Amen po. So, number 2 na po ako. Number 2 pa lang, no? Number 2 is trusting God whatever happen. No? So, ibig sabihin, nagtiwala po ang ating bida na si Job. No? Patuloy siyang nagtiwala ano man ang mga nangyari sa buhay niya. So, number 2 po yun, no? Sabi po doon sa Job 13:15, sabi niya po, no? Though he slay me, yet I will trust in him. But I will maintain my mind always before him. So, ibig sabihin, mag-aano po tayo dito, no? Mag-i-stay po tayo dito sa, no? Yet I will trust in him. So, ibig sabihin, nandun yung buo yung pagtitiwala ni Job sa kanyang mga nangyayari sa buhay niya. Sabi po doon, madali lang magtiwala kung yun, meron lahat sa atin. 'Di ba? Pansinin po natin, no, lahat merong pera, meron pang bagay-bagay. Dali lang magtiwala kasi hayahay lang yung buhay mo, no. Pero minsan mahirap magtiwala. Mahirap sino tatanungin ko sa atin, no? Sino ba yung mga pinangakuan na? Na pinangakuan na mamahalin kita, gaganyan, di ba? Yung pinangakuan ng tao. Amen po. Pinangakuan ng tao na kung saan bukas na sa 20 mo ng bayaran. Di ba? Ikaw naman nagtiwala ka. Ayan. Pero ang dami palang 20 na yan. Ang dami pang 8 na yan, 5 na yan, di ba? Pero yung utang. Kidding aside po, no?
na kung saan ang dami pong nangako, di ba? Or sa ating sarili lang, na how many times you promise to the Lord na, Lord, I will serve you fully, na yung full time ko para sa iyo, yung oras ko para sa iyo. Pero ilang beses na rin po ba tayo nag-fail sa mga pangako niyon? Amen po. Bilang tao, no, nagkakaroon po tayo ng failure. Amen po. Pero yung pagtitiwala, pangako ng Panginoon is hindi po napapako. Diba? Kaya ito yung tinuturo ng ating Panginoon at dito po sa story ni Job, na kung saan nandun po yung fully na pagtitiwala po natin sa ating Panginoon. Sabi po doon sa Psalms 62 verse 8, makibukas po tayo sa Psalms, yung sa awit. No? Sabi po doon, trust in Him at all times. Diba? You people pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Amen po. Ito po yung kwento ni King David, no? Na kung saan andun na po siya gusto niyo na pong parang tumawala sa mga ganung bagay. Pero pansinin natin, no, mga kapatid, no, take note po, no. Sabi po ni King David po is magtiwala. Magtiwala ka sa Diyos, di ba? Hindi naman sinabi ni King David na magtiwala ka bukas. Magtiwala ka mamaya. Pero sabi po ni King David po, trust in Him at all times. Lahat ng oras, di ba? Hindi bukas, hindi mamaya, di ba? Minsan ganun tayo, no? Mamaya na lang yan. Mamaya, manyana habit, di ba? Pero sabi nga ng Lord, magtiwala ka sa lahat ng oras. Amen po. Na kung saan, na hindi po naman dinig sa atin sa mga oras na to, is na nagkakaroon po tayo ng bagyo, no? Mismo dito sa church, no, mga kapatid, nararamdaman ko yung hangin. Pero sabi nga, bagyo lang yan. Walang makakapigil sa gawain ng Panginoon. Amen po. So, yun po, no, mabilis lamang po ako dito. Sa number 3, para matapos na tayo. Mabilis lamang sa simbalas na. Number 3 po, no, sabi po dun sa 3, surrender to God everything. So, number 1, ano po yung number 1? Manatili, di ba? Still, di ba? Sabi po dun, He is still faithful and worship to God. Number 2, is trusting to God whatever happened. Last na po ako. Number 3, surrender to God everything. Di ba? Hindi naman sinabi ng Lord hindi sinabi po ng Lord na surrender to God lang. Hindi yung lahat. Di ba? Surrender to God everything. Lahat. No? Yung total surrender. Di ba? How many times na po ba tayo nag-surrender sa Lord? Diba? How many times na po natin sinuko? Alam niyo po mga kapatid, no, napakahirap sumuko. Isuko yung buhay po natin. Ang hirap isuko yung mga bagay na hindi po natin kayang isuko. Amen po. Kasi lahat po tayo dumating po sa point na minsan hindi pa natin maisuko-suko yung mga bagay-bagay. No? Yung kasalanan, yung mga maling relasyon, di ba? Napakahirap sumuko. Amen po. Yung tao na gusto mo siya, pero kailangan mo dapat isuko. Sabi nga naman, isuko mo na sa akin yan, hindi mo sa akin yan. Pero ayaw pa natin. Lord, masarap yung mahal pero mali naman. Amen po. Pero yun po yung no, along the way na nandun po yung mga masama, pero masarap. Parang ganun po siya, no. Masarap magwalwal, di ba? Malamig eh. May subay-shoot tayo. Pero hindi nyo nakikita, di ba? Amen po. Pero, kidding aside po, no, sorry. No, napapahapon na ako. So, makibukas po tayo sa Job 1:21. Balikan po natin yung Job 1:21. Sabi po ni Job doon, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. So, ibig sabihin, Lord, lumabas ako sa mundong ito. Walang-wala ako eh. Di ba? Total surrender, no? At babalik ako sa iyo nang walang-wala din. Kasi lahat ng mga binigay mo, lahat ng mga kayamanan mo, lahat ng mga binigay mo sa aking anak, di ba? Is galing po ito sa iyo. Kaya ikaw yung may allowed na kunin lahat sa akin. Kaya ang ginawa ni Job po, di ba? Nagpatirapa po siya at binigay niya, Lord, ito ako. Naked I came from me, di ba? I will depart. The Lord gave, di ba? Yun po yung ginawa po ni Job. Na tinanggal niya po yung damit niya, pinunit niya. Ubad akong harap din po sa iyo, Lord.
Kaya ganun din po tayo mga kapatid, no? Kayang kunin ng Lord yung mga bagay-bagay na ipinundar po natin galing dito sa Taiwan. Kung may iPhone ka, kung may sarili kang bahay, kung may sarili kang negosyo, kung gusto ng Panginoon, kayang-kaya niya pong kunin. Kasi alam niyo bakit? Katiwala lang po tayo ng Panginoon. Hindi natin pagmamay-ari yung mga bagay na yun. No? Laging tinuturo ng Panginoon, which is yung salvation. Kasi darating ang araw na lahat po tayo sa harap sa Kanya. Haharap po tayo, ano yung daladala po natin. Hindi naman natin daladala yung mga Ferrari po natin. Hindi naman po natin daladala yung iPhone 16 Pro Max. Hindi natin daladala yung mga gitara natin. Hindi natin daladala yung mga bahay na pinagawa natin, yung second floor, third floor, di ba? Pero ang daladala po natin, no, ano yung ginawa mo during na binigay ko yung buhay na nararapat dito sa mundong ito. Amen po. Kasi binigyan po tayo ng wisdom ng Lord. No, binigyan tayo ng wisdom ng Lord upang maging wais, no, para mamuhay dito sa mundo, upang maglingkod at ibahagi yung salvation na gusto ng Panginoon. Amen po. Kaya gawin po natin, yun nga, yung pinapagawa ng Lord na just spread the word of the Lord. No, gamitin po natin yung wisdom na binigay po sa atin ng Panginoon. Kaya meron po tayong ganito na mga gawain to share, no, to encourage the other people, yung ating mga kador, na kung saan ay ito yung pinaka-importante. Kasi hindi natin madadala lahat ng ating mga kayaman. Amen po. Katulad ni Job, no? Sabi po doon, ano mang mga bagay ang binigay, yun na po, alam niyo po ba yung, ano yung yun nga, yung sinakakasabi ko lang kanina na pinanganak tayo na wala po doon. Sabi po doon na, sabi po kay Jesus, kung malapit na po ako, no? So, sabi po doon sa Luke na po ba ako? Yan. Sabi po doon sa Luke 23:46, makibukas po tayo. Si-shortcut ko na lang siya. No. Sabi po doon sa Luke, Luke 23:46, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. So, ibig sabihin, ito po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus bago po siya malagutan ng hininga. Diba? Father, diba? Nilakasan niya po do, Father, into your hand, I will commit my spirit. So, ibig sabihin, andun yung total surrender niya sa kanyang Ama. Diba? Ibinigay niya yung buong buo, Lord, ito na ako. Ito yung buhay ko. Ipagkatiwala ko sa iyo, I will surrender everything to you. Kasi ikaw yung nagmamay-ari sa akin. Diba? Kung titignan natin, ito rin yung sinabi ng Lord, no, sa Psalms 31:5. Which is same po siya, no? Into your hands, I commit my spirit. Deliver me, Lord, my faithful God. No? Minsan, napakahirap mo talagang sumurrender sa ating mga buhay. No? Kung nandun yung, masarap pag surrender kung totoo yung puso mo. No? Pero kung andun pa rin yung guilt, andun pa rin yung katigasan ng puso, is napakahirap mag-surrender. Kasi paulit at paulit at paulit lamang ang ating ginagawa. Amen po. Yun, mabilis lamang po ko doon. Sabi po doon, alam niyo po, wala pa bro, alam niyo po ano yung pinakaligtas na lugar na pwedeng kailangan po natin na mangyari. Bro, sabi po doon, alam niyo po yung pinakaligtas na lugar, which is yun po yung sa kamay ng Panginoon. Amen po. Kung titignan po natin, kung saan kung may pamilya po tayo, no, ilagak po natin sa pinakaligtas na lugar, which is sa kamay po ng ating Panginoon. Surrender po natin sa Kanya. Naalala ko, nung namatay po si Papa, napakahirap mawalan ng isang magulang, pero you need to be strong, no? Pagdating magkaroon po tayo ng yung matibay na pananampalataya, kasi mahirap po, no? Napakahirap sa mundong ito kasi andun pa rin po tayo sa flesh. Andun yung nararamdaman natin yung kalungkutan. Pero, sabi nga ng Lord, surrender mo lang sa akin. Sabi po doon, sabay-sabay po tayo, Father, Father God, I raise my hands up high, even if I don't know what's going on to happen. I surrender my everything to you. So, kung titignan po natin dito, lahat,
mas piliin po natin na magtaas ng ating mga kamay kahit hindi po natin alam yung sitwasyon na nangyayari po sa atin. Hindi ko po alam kung sino sa atin yung sa mga kapatid po natin yung mga may nararanasan, kalungkutan, depresyon, problema, kasakitan, financial, emotional, no? But mas piliin po natin na magtaas ng kamay kahit hindi po natin naiunawaan yung mga nangyayari. At ang gawin po natin, I surrender my everything to you, O God. Eh, sige po, tayo po iayo mo po, no? At dumako na po sa ating ministering, no? Tayo po sabay-sabay po tayo na awitan, no, ang ating Panginoon. Kung alam po natin yung Tagalog po ng Steve, no? Hayaan po na bibigyan ko po kayo ng ilang oras, ilang minuto na just utter ang Lord ang mauna sa ating mga buhay. Kahit nandun po tayo sa ating mga sari-sariling dormitoryo, hayaan po natin na ang Lord lagi yung ating piliin, ang Lord lamang po ang ating paglingkuran hanggang dumating yung oras na tayo naharap po sa Kanya. Sige po, sabay-sabay po tayo mawin sa Kanya. Kagapay. Suliran. Suliran ito pati ikaw lamang o Diyos ang sasampahin. Panginoon ko sa iyo lamang darating kailan. Sige po, minsan pa. Yes, Lord. Ikaw lamang o Diyos ang sasampahin. Aming ko sa iyo lamang pananatili kailan. Sa sige, ito na lang ito natin first. Ikaw lamang o Diyos sa sasampahin. Panginoon ko sa iyo lamang pananatili kailan pa. Uliranin natin pati ikaw lamang o Diyos ang sasampahin. Amin ko sa iyo lamang pananatili kailan.
Sige po, yes Lord, hallelujah. Hallelujah, Father. Lord, maraming pong salamat. Nili po namin na manatili kahit ano mga bagyo, problema at kasakitan. Maraming naranasan. Lord, mas pipiliin namin na manatili sa iyong presensya. Pagkat Lord, ikaw yung narapat dapat sambahin in bad times, in good times, you are worthy to praise Him, O God. Lord, karapat dapat lang sambahin sa kalagitnaan ng aming mga problema. Mahirap man po ito, Panginoon. Hindi po namin alam yung mga nangyayari sa aming mga buhay. But Lord, we need to be still, we need to trust, and we need to surrender everything to God. Kaya po ng pinag-aralan po namin sa buhay ni Job, na kung saan mahirap man ang kanyang kalagayan. Pero Lord, mas pinili po niya na ikaw ay sambahin, ikaw ay pagpurihan sa gitna ng kanyang mga buhay. Sige po mga kapatid, minta pa, awitan po natin ang Panginoon. My heart's desire. I'm is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Pag-ipanalangin din natin ito. Even in the times of trials, I desire is to bless your holy name. I find is to bless your holy name. I find is to go out today. Even in the times of trouble, even in the times of trial, to bless your holy name. Sige pa. Hindi pa sa lahat ng ay hindi pa sa lahat. Ang pasko, piliin ka, Jesus. Panginoon, wala ka kaming napagnais, O Lord. Kundi ikaw ay mapagpulinan. Isang ba, O Lord, yan sa Espiritu ng Kabutukas. Lord, wala po kami ibang nais. Kayamanan, mga bagay-bagay na pwede namin pong ikapahamak. Amin po namin mga makapamulitong bagay kung wala naman yung aming presensya pa sa badyo. Lord, dalangin niyo po sa amin. Along the way na kami po Diyos ay naglilingkod. Lord, dalangin po namin sa aming mga puso, Lord God, na huwag mo hayaan yung aming puso ay mawala yung apoy sa paglilingkod po sa iyo, Lord God. Lord, hayaan mo po, Panginoon, along the way na kami naglilingkod. Manatnan po mo kami, Lord God, ng tapat at patuloy na naglilingkod po sa iyo, Panginoon. Lord, ito po yung isang bagay lamang na aming pinakatakutan. Yung madatnan po kami na wala po sa iyong presensya, O Lord God. Lord, huwag mo hayaan ang mga kapatid ko dito po sa Zoom, Lord God, mga kapatid ko dito sa church, O Lord,
at sa lahat ng kapatiran, Panginoon, na patuloy na nandigin ko. Umuhayaan ko, Lord God, na manakaw, ang kaaway, yung kanilang mga puso, yung kanilang paglilingkod po sa iyo, Lord God. Sapagkat, Lord, patatagin mo po ang aming pananampalataya. Sa ganun, Lord God, nalayan po kami ng matang pupuri at sumasambang, Lord God, sa totoo po namin, Diyos. Sige po, minsan pa mga kapatid, awitan po natin ng Panginoon for the last time. Sigit pa sa higit pa sa sa bagyo at sa pera, sa dalagat, sa dagat, sa bagyo at sa pera, sa dalagat, sa dagat, sa bagyo at sa pera, sa dalagat, sa dagat, ang ko, pilit ka, Yesu. Yes, Lord, hallelujah. Praise you, Lord. Lord, maraming po salamat, Lord, sa gabing ito, Lord God, napatuloy mo po na pinaranas ang dakilang ng presensya. Thank you, Holy Spirit, na hindi po kami pinabayaan sa bagyo man, sa problema, sa galak at pag-asa. Lord, kami po, Diyos, ay nagpapasalamat. Walang hanggang pasasalamat yung aming mga puso, Diyos. Ikaw ay karapat-dapat na sambahin. Hanggang kami po sa nabubuhay at may hininga, O Lord God. Ito na po, Lord God, yung aming panatan sa iyo. Na ano man ang pagsubok na dumating sa aming mga we need to be strong. We need to be faithful. We need to surrender all. Lahat ng mga anxiety, lahat ng mga problema, lahat ng mga depression. Even sa aming pamilya, Panginoon, we pray, O Lord God, sa aming pamilya sa bansang Pilipinas, na gusto po namin na sabay-sabay po kami magtataas ng kamay. Although hindi pa po sila nakakilala po rin. Kami lamang po sa Diyos nakakilala. But Lord, gumamit ka ng mga tao, na yung mga anak ko, Lord God, ibang daan para makilala ka po, Lord God. Hindi man po kami yung maging kaparaanan ng but Lord, na kami po kasi naniniwala at nananampalataya na darating ang panahon, sabay-sabay po kami na magtatas ng kami. At isang Diyos lamang yung aming paglilingkuran. Isang Diyos lamang yung aming sasambahin. Kami po, Lord, ay nagpapasalamat sa Lord sa gabing ito, Lord. Lord, we thank you. We thank you, Father God, sa mga kapatid po na dumalong sa prayer breakthrough, Lord God, through online. Lord, pagpalain po sila. Ano man yung mga nararanasan po nila, speak, Lord God, we pray na katagpian mo po yung kanilang mga problema. At iparamdam po, Lord God, yung tunay na kapahinahan na nagagaling po sa iyo, Lord God. At yung gagalakan. Lord, we pray, Lord God, sa mga kapatid ko rin po na nakasama ko dito sa church, Lord God. Thank you, Father God, sa kanilang mga buhay. Pagtitik po, napakaingatan ng buhay, Lord God, ni Kuya Carl.
at kay Jobit, Panginoon, sila po ay magbabiyahe, Panginoon, at tatahakin nila yung bagyo. But Lord, in your hand, O Lord God, na ikaw ay magiging protection mo nila, Panginoon. At sa pagpasok po, Lord God, ni kay Jobit, doon po, Lord God, na bigyan mo siya ang sapat na kalakasan galing sa iyo para sa po, Lord God, yung papahingahan. Lord God, bigyan mo po siya ng alertness, O Lord God, sa kanyang buhay at sa kanyang pag-isip, Panginoon. Lord, maraming salamat. Even Lord God, sa mga kapatid ko na hindi ko nakarating, nakadalo, Lord God, ikaw rin po, extend po, Lord God, yung pagpapala, naranasan po namin sa gabi ko, Lord God. Salamat po. Yun na yun. Tesyoning. I give me pray. Amen. Sige po mga kapatid, patuloy po tayo sa diwa ng pananalangin sa gabing ito. Patuloy po tayong manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Lord Jesus, in the Holy Spirit, and po, kami na o sa iyong katapatan, sa iyong kadakilan, sa iyong kapangyarihan, Lord God, na patuloy po namin nararanasan sa aming mga gabing ito, Lord. Patuloy po pasalamat, God, sa buhay ng aming mga minamahal na pastor, Panginoon, sa buhay Ricardo, maging ang kanyang pamilya, si Ate Jowar, si Kuya Diyos, at si Ate Gayle, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa kanilang mga buhay, Lord. Dalangin po namin na patuloy niyo pong palain aming mahal na pastor, Panginoon, sa kanyang trabaho, Lord. Sa lahat ng ginagawa, Panginoon, gamitin niyo po siya mightily and effectively, Panginoon. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng heavenly vision, Panginoon, sa kanyang pagmamanage, Panginoon. Dito po sa JIL Taiwan, Southern Churches, Panginoon, patuloy niyo pong ibalik yung kalakasan wala sa kanya, Panginoon. At patuloy niyo po siyang gawing pagpapala, Panginoon, sa buong JIL Churches, Panginoon. At Lord, palain niyo rin po maging ang kanyang pamilya, Panginoon, ang ikaw ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay, maging sa kanilang mga anak. Ganon din, Panginoon, din inilalapit po namin ang buhay na aming mga pastora, si Pastora Raquel na nasa Pilipinas, Panginoon, patuloy niyo po siyang ingatan at bayan, Panginoon, sa piling po ng kanyang pamilya, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa kanyang buhay. Ano man, Panginoon, sa kanyang pamilya, Panginoon, ito po ay and perfect will, Panginoon. Patuloy niyo po siyang kalakasan, Panginoon. Ingatan niyo po ang kanyang pamilya, Sheila, Panginoon. And Lord, yung ginagawa niya po sa Pilipinas, Panginoon, naman yung mga plano niya, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung dinidesire ng kanyang puso. Katugunin po ito, Panginoon. At dalangin po namin na patuloy niyo po siyang ingatan, maging ang kanyang pamilya. Patuloy na ikaw ang kumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po siya, sampu ng kanyang pamilya. Ganon din, Lord, itinataas po namin, dinadalangin po namin ang lahat ng leaders, Panginoon, sa JIL Kaohsiung, Panginoon. Lord, alam niyo po, Panginoon, yung mga battles na pinagdadaanan, Panginoon nila, patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Patuloy niyo po silang i-anoint, Panginoon. Patuloy niyo pong iset ang kanilang mga puso on fire, Panginoon. Sa mga panahon na napapagod po sila, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at i-lead niyo po sila, Panginoon, kung paano po ninyo na mapangunahan po nila yung mga ministeryo, Lord, na pinagkatiwala niyo po sa kanila. Ganon din, Lord, dinadalangin po namin ang lahat ng workers, Panginoon, sa JIL Kaohsiung, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon. Patuloy niyo po silang gawing faithful workers, Panginoon, anointed workers, Panginoon. Pagpalain niyo, Lord, ang lahat ng gawa ng kanilang mga kamay, sampu ng kanilang pamilya, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain, Lord God, at patuloy niyo pong i-unite ang lahat ng workers, Panginoon, sa morning and night service, Panginoon. Patuloy niyo pong our hearts on fire, Panginoon, at patuloy niyo, Panginoon, na puso na, Panginoon, ikaw ay mapagkuran po namin ng buong kagalakan, Panginoon. Lord, patuloy din po namin itinataas, Lord God, ang lahat ng ITEL students, batch 30, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanilang buhay. Salamat, Lord, sa kanilang pagpapagal sa inyo, Panginoon. Nababatid niyo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang pinagdaanan, Panginoon. At salamat sa kanilang mga buhay dahil sila po ay nakatapos na, Lord God. Dalangin ko, Lord, na patuloy niyo po silang gamitin mightily and effectively, Lord God, sa lahat ng ministeryo, Panginoon, na ipagkakatiwala niyo po sa kanila. Patuloy niyo po silang gawing faithful and faithful servant niyo po, Panginoon. Patuloy niyo po silang i-anoint, Panginoon, at patuloy niyo po silang palakasin, O God. Pagpalain niyo po ang lahat
ng kanilang pamilya at ang kanilang mga company, Panginoon. Lord, patuloy din po namin itinataas, Panginoon, ang upcoming ITEL student batch 31, Panginoon. Lord, kayo po ang may kayang gawin nito, Panginoon. Hindi po namin ito kaya, Panginoon. Patuloy niyo pong hipuin ang lahat, Panginoon, ng tatawagin niyo pong, Panginoon, ITEL student, Panginoon. Patuloy niyo po silang i-convict, Panginoon. Patuloy niyo pong katukoy ng kanilang mga puso. At alam po namin, Lord God, at naniniwala kami, Lord God, na patuloy niyo po silang katutugunin po nila, Lord God, ang pagkakatawag sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo po silang pagpalain, oh God. And Lord, gayon din po, tinataas po namin sa gabing ito, Panginoon, sa gabing ito na kami po ay dumaranas sa ng typhoon, Panginoon, sa Pilipinas. Ito po yung Balong Leon at dito po sa bansang Taiwan, ito po yung Kongray, Panginoon. Lord, lumalapit kami, Panginoon. Kami po ay patuloy na humihingi, Lord God, ng iyong mercy and protection, Panginoon, sa buhay ng aming mga kababayan sa bansang Pilipinas, sigit lalo dito sa Taiwan, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, na ikaw po ang may kakayanan, Lord, na magpakalma, Lord God, ng malakas na hangin, na malakas na ulan, na malakas na alon ng mga dagat, Lord God. Naniniwala at nananampalataya kami, Lord, na hindi niyo po kami iiwan, hindi niyo po kami pababayaan. Pakaingatan niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga kababayan po namin sa Pilipinas, ganun din po sa bansang Taiwan, O God. Dalangin ko, Lord, na patuloy niyo pong hipuin, Panginoon, at pangunahan, Lord God, yung aming mga government official, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon, ang aming Presidente, Panginoon, sa Ferdinand Marcos, Panginoon. Lord, tulungan niyo po siya, ituro niyo po sa kanya ang nais niyo pong ipagawa sa kanya, Panginoon. Patuloy niyo po siyang bigyan ng heavenly knowledge and wisdom, Lord God. Nang sa ganun, Panginoon, tuloy na makakaabot ng tulong, Panginoon, sa aming babae na nangangailangan, Lord God. At naniniwala kami, Lord God, ng palataya na hindi po isip niyo ang inyong kamay, God, kaya niyo pong gawin ang mga imposibleng bagay, Panginoon, at kaya niyo pong gawin, Panginoon, na ingatan ng sa amin. Maraming salamat. Ang sapat, tunay kang dakila, makapangyarihan sa aming mga buhay, Lord God. At salamat, Lord God, sa katagumpayan ng iyong dakilang gawain sa gabing ito, Panginoon. Sa lamang namin, Lord, maingat na ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Po mga kapatid, tayo po ay ating na pong saselyuhan ng ating dakilang gawain sa gabing ito at tayo po ay papangunahan po ng ating kapatid na si Kuya Daryl. Yan po, sama-sama mo nating selyuhan yung natapos nating gawain po. Yes, Lord, Ama naming nasa langit, pangtuloy nga Ama, na nagpupuri at nagpapasalamat kami sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga na napakadakilan niyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa natapos naming gawain. Panginoon, maraming salamat po sa wisdom at knowledge, Panginoon, na binigay niyo upang hindi niyo po hinayaan, Panginoon, na hindi matuloy ang aming gawain. Panginoon, patuloy nga Ama, na maraming salamat po sa salita na aming narinig, Panginoon. Salita mo na aming narinig, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng hindi namin sa gabi ito, Panginoon. Sa buhay ni Kuya Jess, Panginoon. Natunay nga po na sabi nga sa inyong salita na matuto kami, Panginoon, na mag-worship, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, Panginoon. Mang Diyos, makapangyarihan sa lahat, patuloy ko rin nilalapit, Panginoon, ang buhay ng bawat ng isa dito, Panginoon. Patuloy nga na pakaingatan niyo kami dito sa Taiwan, Panginoon. At yun din po ang aming mga pamilya sa bansang Pilipinas. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Tuloy nga na yung pag-ingat ay pakasamahan mo kami, Panginoon. Hanggang sa mga susunod pa. Lord, maraming salamat po sa ilang mataas sa papuri pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Open ang mic na to. Pili na lang. Open po kayo ng Amen. Kaya Salamat dapat ito po sa ng picture. Kaya dapat ito ng picture. Open po kayo ng video. para po makapag-picture-picture na po tayo.
Kaya Jobit. Kaya Jobit. Kaya Teka Jobit. lang po. Kuya Daryl, okay na yung nagmumoist na yung bote. Mga kapatid, Ate Saul, si Ate Ate Sol, Len, Len, Kaya Christian. Ano po? Wait lang kaya Christian, no? Ate Rhea, Magkakasama na po kami tatlo. ay, nasan po Sabi iwan? ni ano, paano ba Kuya yung Chris, lakihan? open na po kayo ng inyong video para makapag-search. Oh, sir, Timelday, kagin Ate Violin. Kuya Christian. Wake up, guys. Natin nila. Huli. Good morning for tomorrow. Sige po, Okay na. Sila'y katulog na. Okay na? paano ba Kuya Das? Ano po? Carl, ganda eh. Diyan pala. Smile. Ano okay na po yan? Isa lang. Kuya, ikaw ba? Isa lang po ba? Eh, damihan mo kung ano sa atin. Okay na po ba? Ayan. Okay na po. Bye-bye. Okay na po yan. Isa. Okay na po ba? Walang pasok bukas na. Yes, mga kapatid. May kwento pala ako sa inyo. Ano? Hindi po makarinig ng kwento. May kwento pa kasi Kuya Da. Sige, sige, ba na tayo? Game. Game. Ay, dinig yung tawa mo. Alam niyo ba yung kalabaw? Okay. Ba yung ano, yung... Daryl, bilisan mo! Oh! Kwento ka na. Di ba may tagak na pumapatong doon? Sa kalabaw? Ano? Ano kaya kung yung kalabaw papatong sa tagak? Bye-bye! Ambot. Walang sa ayos. Narinig yun sa amin. Ang galing. Ang galing. Dami po alam, Kuya Da. Kita ko ng picture. Bye-bye po. God bless po. Okay na yun? Luto na po, Wala? luto na po yung spaghetti. Kakain na pa. Deliver na si Jobit eh. May pasok. Bumili ka na. Let's go. Bumili. Sige na. Bye-bye. Wala pa. Hindi mo yung mayakap po. Paano ba ito yun?